Bitcoin Pinoy, no? Kumusta kayo mga kapatid? So, nagbabalik tayo, no? So, kumusta? Medyo na-busy ako nitong mga nakaraan. Pasensya na kayo mga kapatid. Ngayon, tuloy-tuloy na tayo, no? So, ano yung mga nangyari, no? So, nagkaroon tayo ng mega pump, no? So, itong mega pump na to, no? Dahil po sa expectation ng market na ma-approve na yung ETF anytime soon, no? So, yun po yung dahilan. Firstly, yung pump from 28K to 31K sa isang bugsuan lang. Dahil po yan sa may Cointelegraph fake report, and then after that nag-hold yung price instead na magkaroon ng correction. Nag-hold yung price, may konting correction, and then may nag-hold yung price, and then nagtuloy-tuloy kasi I think they are expecting na magkaroon na talaga ng ETF approval soon, no? Ngayon, ano yung masasabi ko? Ano masasabi mo, Supremo, sa mga nangyayari? Okay. So, analyze natin, himay-himay natin kung ano yung mga possible scenario na mangyayari, and then ano ba yung mga nangyayari, no? So, ano yung mga possible scenario, no? So, brace yourselves, no? So, sinabi ko sa inyo na bear bias is invalid once na ba-break natin yung resistance, pero di ko sinabi yung bullish na ako, no, mga kapatid. Ang sabi ko lang, yung bearish bias natin, wala na kasi wala na sa resistance. Anong gagawin natin, di ba? So ngayon, ano na yung possible na pwedeng mangyari, no? Brace yourselves mga kapatid, no? So ito ay atin lang namang opinion, no? So intindihin natin mabuti at ano yung mga possible nating kailangan gawin, no? So okay, game. Okay. Firstly, macro view. Pag sinabi natin macro view para sa mga bago, hindi ito maapekto sa trade nyo next week o sa next 2 weeks or sa mga susunod na buwan. Pwedeng matagal, pwedeng hindi, no? Ito pa view lang, opinion. Saan papunta yung price? Ano? So, ganun lang. So, una, macro range, ano? So, lagi ko sinasabi, nasa macro range tayo. Ngayon, bakit bearish bias invalid? For now. Hindi ko sinabing invalid na totally. For now, ano? Bakit? Kasi nga, yung resistance o yung area na kung saan meron tayong massive supply, na-break na. Sinagasaan, ano? Walang awang sinagasaan, ano? King ina, ano? So, ngayon, ano nangyari? Ngayon, hindi po ako overly bearish. Alam niyo yan. Play levels to levels ako. Di ba nag-hold yung price dito sa area na yan? Ano sabi ko sa inyo? Long. Huwag kayong mag-short dito sa area na yan kasi nag-hold. Ibig sabihin, may mga nag-hold yung price kasi nga may mga buyers. Ngayon, ang entry dyan, once na magkaroon ng deviation o magkaroon ng konting hit dun sa consolidation part na yun. So, alam niyo yan, bullish tayo from this area, no, ng mid-zone. Kasi nga, pwedeng mag-bounce dun yung price. Pero I'm not expecting aabot ng 36K, no? So, ang expecting ko lang, 28K, no? For konting bounce lang. And then, diretso na bagsak, no? So, dun po ako nagkamali. Ngayon, ano yung possible yung mga susunod na mangyari, no? So, ngayon na-break tong resistance. Ngayon, ano yung susunod na pwede mangyari? Ngayon, kailangan itong resistance na yan mag-hold. Pag yan hindi nag-hold, possible deviation. So, my favorite setup. Ano ibig sabihin ng deviation, no? For example, nag-reclaim below this range yung price. Pwedeng ito ay yung tinatawag nating deviation, no? O short-lived na mag-trade yung price above, no? Ngayon, ganito, no? So, kapag yung price, mabilis na bumagsak, November to December, that's a worst case scenario. Possible na magkaroon tayo ng deviation. Pag nagkaroon ng deviation, yun yung magtutulak sa price para bumagsak. Kasi ganito yan mga kapatid, no? Pag walang deviation, pag walang trap, pag walang fake outs, walang movement yung market, hindi ganun kalakas. Kailangan ng sobrang laking pera para mag-pump yung market. Bakit ba nag-pump yung market? Una sa lahat, printing ng TUSD at USDT billion, ano? So, pinasok sa market. Bakit? Baka sabihin nyo, na-liquid dito kasi nag-short ako ng short. Una sa lahat, ako po yung mismo nagsabi sa inyo mga kapatid, ano? 22nd of October, nag-short ako. In profit ako. Pinost ko yan. Pero ang sabi ko, cut my shorts early sa ngayon with small profit. Kasi nga, ipe-play ko na ng levels to levels gaya ng strategy ko. Kasi nga, ano nangyari? Nagsisimula na naman yung maglagay ng USDT sa market. Ano ba ibig sabihin nun? Di ba pag naglagay ng USDT sa market, ano mangyayari sa supply? Tataas supply ng USDT.
pag tumaas yung Supreme USDT, ano nangyayari sa Bitcoin? Tataas yung price, ano? Kasi bababa yung price ng USDT, bababa yung value niya, So, tataas yung Bitcoin. Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-ingat, kinat ko yung short ko, no? Which in profit, ano? Meron ako stop outs, dalawang stop outs, yung sa fake ETF report, and then yung bigla ang, pero meron din tayong dalawang panalo, which is okay naman, Pero maliit lang. So, bad week para sa akin. Last week, bad week para sa akin kasi trending yung market. Alam niyo naman, hindi yun yung edge ko. Ang edge ko po ay trading the range. So, I think magkakaroon na tayo ng ranging market again or before mag-drop or hindi natin alam. So, play levels to levels. First time ko lang sinira yung system ko. Last week lang yun kasi gusto kong swing play and then din nangyari kaya mas mainam na sumunod na ako sa Supremo range so isa yun sa mga realization ko. Binuo ko yung strategy, binuo ko yung system, and then sinira ko sa isang play, natalo pa ako yun lang yun mga kapatid normal na matalo lalo na mas mahirap mas mahirap yung matalo dahil niloko mo yung system mo tinrider mo yung system mo, yun yung masakit. Pero yung matalo ka dahil sinunod mo yung system mo, walang problema yun mga kapatid. Kasi normal yun. So ngayon, ano nangyari? Kapag ito ay nag-deviation, bumalik dito sa loob at mabilis ang bagsak, delikado yan mga kapatid. So ano yung possible na mangyari? Yun yung sinasabi kong 23,500. Ganito, bumagsak, 23,500. Itong support area na yan, basagin, and then once mabasag, syempre manghihina yung market, ang magiging sentiment ng market bearish tsaka naman bumalik sa pagiging bullish so yun po kasi yung driver ng market. Ano ba yung driver ng market? Yung first closing and opening ng mga order kasi pag walang ganun paano gagalaw yung market unless pasukan mo ng USDT to USDT market. That's the reason why yung market nagpapump di ba? Una sa lahat, okay, bibigyan ko kayo ng ng reasoning para sabihin mo, ayan ka na naman Supremo, bearish ka na naman Okay, sinabi ko sa inyo dahilan bakit nagpa-pump yung market. Ngayon, ito papakita ko sa inyo to. Total market cap Ano ibig sabihin ng total or yung crypto total market cap? Ibig sabihin ito yung total fiat money na invest sa total crypto market. Okay? So nakita mo. Okay, kayo na mag-observe. Hindi ba isang range lang yan? So, since kailan to? Since June 2022, naglalaro lang dyan yung price sa range na yan. Is it bullish? Or meron ba dinagdag na pera sa market? Yun yung tanong Bakit kung bullish na at bakit si Bitcoin ay nag-break na sa may range na yun, bakit yung price bakit yung total market cap ganito pa rin ng crypto market, ng buong crypto market, bakit nasa range pa rin? Hindi ba't same lang yan dito? At nakita nyo, may rejection kapatid. Yan ibig sabihin, yung pera na injected sa market, same pa din. Parang musical chairs lang yan. Kumbaga, palipat-lipat lang yung pera ng mga smart money sa kung saan-saan. Hindi ba ganun yun, mga kapatid? Ngayon, kung mali yung analysis ko, hindi mali, So, I think, yun yung mga reasoning natin Ngayon, ano pa? Okay, So, yun yung sinasabi ko. Once yan, bumalik sa loob, that's the deviation, Deviation. Mag-reclaim inside, that's the trigger to go short. Ngayon, syempre, hindi ka na overly short kasi pag nag-reclaim lang, di ba? Pero, ang in-expect natin, ngayon, hindi na tayo overly bearish kasi syempre, nasa support na tayo. Kapag masyado kang bearish, mangyayari na marerek ka talaga. Ngayon, in-expect ko na lang mga kapatid, possible, magkaroon tayo ng reaccumulation dito or konting pullback and then mag-act to as a support and then 40K, At least 40K. 40K, yan. Diyan lang, 40K, Bakit 40K? Okay. Supremo range. Supremo range. Okay, tanggalin mo natin itong macro range and then using Supremo range, Yan. So, itong area na to is Supremo range na quarter area,
40,000 level mga kapatid, no? So dito yung pinupuntahan ng price, tumuturo yung price. So ngayon, kung bullish, ano, kailangan makakita ko ng at least na konting dito, no, reaccumulation, ano, at mag-acto as a support, no, yung dating resistance, no. So di ba ganun naman talaga dapat, yung dating support maging dating resistance, kailangan maging support para maging bullish, and then 40k, no. So yun yung nakikita ko kung bullish, no, kung bullish. Ngayon, what if yung price, ito ay deviation? Ulitin ko, deviation. Once na mag-reclaim yan, that's a trigger. Ngayon, matatrap ngayon lahat ng long dito. Once na matrap yung mga long, anong mangyayari? Magbubulusok yung price pabagsak, no? Bubulusok, mga kapatid. Ngayon, yun yung tanong. Kung anong mangyayari. No, kasi ako, hindi ko alam mangyayari. No, kailangan mo lang, prepared ka. Ngayon, kung pinasok mo lahat ng pera mo dyan, nagtodo ka lang long dyan, yari ka ngayon pag bumagsak yan. Tandaan nyo po, historically speaking, laging hinuhudas ng market ang buong crypto market before halving. No? Tandaan nyo po, ang market, pinaparusahan niya yung una, atap. Pangalawa, greedy. Pangatlo, mga gustong-gustong lagi nauuna. Ganyan po ang market, no, mga kapatid. Ngayon, kung ikaw gusto mo low risk, mag-spot ka, no? Ngayon, alam niyo naman, high risk, high reward, low risk, low reward. Ganun lang yan, mga kapatid, no? Ngayon, kung sabi ko nga sa post ko, pick your poison. Kung sa tingin mo, okay sa iyo yung hindi ka maiwan ng market, pumasok ka na. Siguro, mag-ingat ka na lang. Babaan mo lang, lagyan ka ng stop loss, o kaya maglagay ka ng invalidation mo kung saan mo gustong mag-invalidate, ano. Pero, for me, personally, mga kaibigan, ito po ay personal opinion, I'm not overly bullish pa sa ngayon, mga kapatid, ano? Pero hindi rin na tayo bearish kasi nga, nasa support na tayo. So, ang in-expect ko, yung price, mag-create na accumulation dito, no? Re-accumulation nga, no? At dapat mabagal yung bagsak. Mabagal. Mag-hold tong area na yan. Pag yung area na yan, hindi nag-hold, yun yung sinasabi ko, possible deviation o trap. Para i-trap lahat ng mga longs, no, na atap. And then, yun yung maging dahilan kung ba't mag-drop yung price as per analysis natin noong una. Ulitin ko po, sinabi ko sa inyo, October is October. Nagpapam talaga. Ngayon, I'm not expecting na pupunta ng 36k. Sabi ko, 28, 29k lang. Ngayon, umakyat hanggang 36k. Now, hindi ko po kontrolado yung market. Hindi ko pwedeng pigilan yan, mga kapatid, ano. Ngayon, nakalong po ako from 26k, upwards. At tandaan nyo po, ang style ko po ay levels to level. So, it doesn't matter to me. Basta nasa may supremo range ko, yun po yung area ko. Kaya, wala po akong yung bias po kasi ay for for planning lang. Pero kung wala kang trigger, bakit ka mag-short? Yun yung tanong eh. Ulit, sinabi ko sa inyo, I cut my shorts. Kasi nga po, ano nangyari? Kasi nga po, nagpapakita ng signs yung market, no? So, yun yung part ng risk management mo. Para ma-liquidate ka sa isang entry, sobrang lala po ng risk management nyo, kapatid, no? So, kailangan marunong ka nun, no, mga kapatid? At yan, natututunan naman yan. So, meron po akong course, kung gusto nyo lang, lahat po ng position sizing, strategy, and lahat po, full package ando na, no? Sobrang mura lang ng kapatid. So, yan yung bullish scenario. Bearish scenario, ito mag-deviation, magkaroon ng reclaim below nung range na to. Sa area ng 32k, 31k, possible mag-drop yung market, ano? So, yun lang, simple, ano? So, hindi ko kailangan mag-assume. Ang kailangan mo lang maging aware pag dumating sa area na to. Ulitin ko, pag ang bagsak, mabagal, delikado yun. Ay, possible bullish yun. Kasi pag nag-hold dito sa area na yan, okay, possible na hindi na bumagsak. Pero once yung price aggressive na bumabagsak, lalo na pagbalik dito sa loob, delikado yun, mga kapatid, ano? So ngayon, ano pa yung mga sumusuporta sa aking possible deviation dito sa area na yan? Tingnan nyo po ito, no? CMA gap. Kinuha po itong CMA gap, ano? Yan po yung kaya po nagpapanggang 35k, 36k, no? Meron po tayong gap dyan. Ngayon, ano yung natitirang gap? Ito, no? 20k. Eh, di ba delikado yun, mga kapatid? Ngayon, mga kapatid, hindi naman ako
ako overly bearish at hindi ko naman in-expect pupunta ng 20. Kaya pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung nandito sa market, ano? So, hindi po ako gumawa niyan, mga kapatid. Paano kung mangyari yan, no? Yun yung sinasabi ko, mga kapatid. For example, ito. Nakita nyo, resistance yan. What if bumagsak yan, magkaroon ng deviation, gaya ng sabi ko, pwede, no? Pwede mangyari. At tatandaan nyo po, historically speaking, laging ganyan yung ginagawa ng market. Kailangan mo mag-ingat. Hindi ko sinabing bearish ako, no? Kasi nga po, nasa support. Ngayon, for example, nagkaroon ng reaccumulation at mabagal at nag-hold dito sa area na yan. Siyempre, bullish ako. Possible, maglong ako sa area na yan, no? So, ngayon, ano pa? Ano pa ba yung pwede natin i-discuss dito? Okay, tingnan natin na lang yung ano. Tingnan na lang natin yung previous or historical data, no? So Bitstamp tayo, Bitstamp. Okay, so ano ba nangyayari tuwing November, December? So pumunta tayo sa accumulation year, same sa taon ngayon. So okay, so punta tayo ng 2019. Tingnan natin ano nangyayari sa November, no? So for example, yan. So ano nangyayari dito, no? So, October, ano nangyari November to December. Zoom out natin, ano? Yan. October, umaakyat. November, ano nangyari? Boom. November, boom. Bumagsak, ano? Ngayon, ano nangyari? Nagkaroon ng recovery. December, or nung December, nagkaroon ng hold ng price dito. Then, nag-recover early, start ng bull run, ano? O yung year after na accumulation. Pero ano nangyari? Binagsakan, kapatid. No, sasabihin ng iba, ito po ay COVID, no? Dahil sa COVID. Tandaan niyo po, yung COVID na yan is bullish. Bakit bullish? Una sa lahat, zero interest rate. Tandaan niyo po yan, zero interest rate. Paano hindi magpapump yung price? Zero interest rate, mga kapatid, no? So, bullish po yun, ano? Hindi po yung bearish para sa crypto market, yung COVID. Zero interest rate, uulitin ko po, Compare mo yan sa ngayon, ang interest rate po ay sobrang taas. Okay, sige. Explain ko sa inyo, mga kapatid. Ngayon, for example, nasa abroad ka, at nagtatrabaho sa sarili mo, may binubuhay kang family, binubuhay mo yung mga family mo sa ibang bansa, mararamdaman mo to, no? Or para sa mga employee dyan, ano? Na may sariling pamilya na, meron ng binubuhay na, pati yung old family nila, binubuhay nila. Alam niyo po kung gaano kataas yung interest rate ngayon. Dati before, yung interest rate sa mga sa mga mortgage is around 2 to 3%. Alam niyo ba kung magkano ngayon? 7% and above. Sobrang laki nun, mga kapatid. So, I have a lot of friends who have mortgages dito, no? At halos nagbebentahan sila kasi hirap bayaran, eh. So, almost sobrang laki nun, mga kapatid, ano? Yung bilihin, gano'ng kalaki yung bilihin, gano'ng kataas ang bilihin. Sa tingin mo, saan kukuha ang pera ang market pang invest? Tandaan nyo po, ang nagpa-fuel ng price para mag-bounce ang market ay retailer. Sila po ang exit liquidity, mga kapatid, no? Tandaan nyo po yan. Yes po, ang majority po na nagpapagalaw sa market, mga market makers kasi sila yung may pera. Pero tandaan nyo po, sino ang magiging exit liquidity? Normally, mga retailers. Ngayon, retailers, wala naman pang invest, eh. So yun po yung ibig ko sabihin, ano? Tandaan niyo po, yung COVID is not bearish. COVID is bullish dahil zero interest rate, mga kapatid, no? So, at yun po nag-drive sa price kung bakit siya nag-parabolic movement, mga kapatid, ano? Yung po sinasabi ko. Una, this is support, no? Support po yan. Support yan. Ano nangyari? Pagkatapos niyang biyakin yung support niya, ano nangyari? Nag-reclaim, yan po yung driver ng price. Yan po yung paulit-ulit kung sinasabi. Yan yung tinatawag kong deviation. So ano yan? Force opening at force closing ng market participants. For example, dito, nag-break yung price. Siyempre, yung mga shorters mag-step in. Pag step in ng mga shorters, anong mangyayari? Matatrap sila dyan kasi nga yung price bullish na. Secondly, yung mga naglong dito sa area na yan, kasi nga support yan, major support yan before the pump, no? Siyempre, marami nang nakaposisyon siya. Lahat yan ubos. Nakita mo yung isang candle na yan. Lahat yan ubos, mga kapatid. Maliban na lang kung spot trader ka o naka-invest ka lang. Pero kung ikaw ay leverage trader, sugata ka dyan, mga kapatid, no?
labas ang kaluluwa mo dyan, mga kapatid. Yung po yung dahilan kung bakit nagpa-pump yung price. Kasi nga po may force opening and closing ng market. Ngayon, pag reclaim, syempre, ano mangyari sa price? Kasi nga po yung mga trap dito, yung po yung magpo-fuel the price para umangat ng todo. No? So, kaya po nagkakaroon tayo ng parabola movement, mga kapatid. No? So, nagigets niyo po ba yung ibig ko sabihin? Ngayon, dito sa current price, pakita ko sa inyo. Asan dyan yung Asan yung force opening and closing ng market? Wala, andito po oh. Ito po oh. Okay. Yan. Tanggalin natin to. Pakita ko sa inyo, mga kapatid. Bakit sa tingin nyo nag-pump ng ganito yung price? Because of this area, no? Yan yung nag-lead ng price para mag-pump. Ngayon, dito sa area na to, para mag-pump ng ganito, sa tingin mo nasan? So, I think this is the manipulation from the market. So, ano yung mga possible pwede mangyari? Magkaroon ng bad news. Una, possible sabihin ng SEC, okay, delay muna natin yung ETF approval kasi pump and dump yung market ng Bitcoin dahil nga sa may fake report, kaya niya i-pump yung market. Oh, pwede yun. Diba? Kung hindi man, sabihin natin yung Binance, kakaprint ng kung ano. So, hindi natin masasabi, mga kapatid, no? So, yun lang naman ay assumptions, yun lang naman ay analysis, pero still, kung paano ako mag-trade ay different from my view sa market, no? So, tandaan niyo po, ang ginagamit ko pa ay supreme range at trading the range, no? Levels to levels. So, it doesn't matter kung bearish ako or bullish ako. So, I'm just trading the range, ano? Kung yun po, weekly, meron po akong trade, doon po ako kumikita. So, yun po yung pinafokusan ko. Pero, for example, eto, nag-share ako ng insight ng market, yung bull run na ba, or bear market na ba, hindi po yung nakaka-apekto sa trades ko, mga kapatid, no? So, yun lang, mga kapatid, ang sa akin lang, hindi na tayo ganoon ka-bearish, no? Kasi nga, nasa support na tayo, or nasa dating resistance na naging support. Ngayon, ang kailangan mo lang mag-ingat kapag ito na-break, no? Maging magsilbi to as deviation. Yun yung nag-fuel sa price para bumagsak. Tandaan niyo po 'yan, ano? Yun yung maging driver ng price para maging mabiyak tong mga early longs, no? So ngayon, ito po ang nakikita ko diyan. Nakita niyo po, this area is a strong support, no? Nakita nyo naman. Ngayon, I still believe na kapag ito ay nagsilbing deviation, possible na biyakin to or pwedeng kuhain yung 20k na CME gap, no? Ito. Etong CME gap. Pwede yan, no? So, walang imposible, mga kapatid. So, ito lang po yung assumptions or kailangan nyo lang po mag-ingat. Hindi ko po sinasabing bearish ako, mga kapatid, no? So, gusto ko lang po mag-ingat kayo kasi pera po yan, ano? So, yan, and then, mag-reclaim, then magsimula ng parabola movement. No? So, yun po yung mga possible scenario na mangyari, no, mga kapatid? So, at the end of the day, tayo lang yung magkakaibigan dito, ano? Siyempre, hindi mo naman kaibigan si BlackRock, ano? Kung sa tingin mo, si BlackRock ang kaibigan mo, sila ang gumagawa ng market, hindi po, ano? So, hindi po yan. Tandaan niyo po, ang focus ng BlackRock ay para ubusin lahat ng pera nyo. No? So, ang kaibigan nyo dito, yung mga, kahit pa paano, merong alam sa market, no? So, yun lang, mga kapatid, kung sa tingin nyo, nagustuhan nyo yung content natin, please like, subscribe lang, ano? And then, yung yung tutorial ko, mentorship ko, yes, open na po yan. Check nyo lang po sa description and then check nyo lang po sa group ko. Andiyan po yan sa featured comments, ay sa featured post. Yun po ay strategy. Yung strategy ko, trading the range, levels to levels. Tapos, meron din po ako diyang pinost na trading the trend, kung paano mag-trade ang trend. And then, araw-araw backtest, no? Sa group ko, no? Sa premium group. Included po yan sa price. So, araw-araw backtest ng position sizing, ng risk management. So, may mga pa-quiz-quiz tayo dyan. Meron tayong snippet video kung paano gamitin yung strategy. And then, meron tayong Telegram for charts, ano? And then, para mabilisan yung makita yung update kung meron man, ano? Yun lang, mga kapatid. And then, yung watchlist ko na tinitingnan ko every week, sinesend ko rin, mga kapatid, no? So, yun lang. Kung gusto mo, sobrang mura lang yan. Avail lang kayo, mga kapatid. Message nyo lang ako, mga kapatid, no?
So, yun lang. God bless mga kaibigan. See you again, ano. At chill lang kayo mga kapatid, ano, para sa mga hindi afford magtuturo naman ako still, no. So, relax lang tayo, relax lang, ano. So, yun lang mga kapatid, wala namang maiiwan sa atin. Ano? God bless you guys.